Sa previous video, nag-try tayo ng simple setup ng MikroTik site-to-site VPN using WireGuard. Now, let's try to have a more complicated setup. Let's say may business ka and meron kang main office sa Manila and then nagkaroon ka ng branching out sa Visayas, sa Cebu at sa Mindanao naman, sa Davao. So, gusto mo ma-access ng lahat sa Cebu at sa Davao yung file server mo dito sa Manila. At the same time, itong Davao rin, yung web server mo dito ay ma-access rin ng mga internal users sa Cebu at Manila. So, paano yung setup natin dito, no? It's actually very similar dun sa nauna nating nagawa. And then later on, at the end of this setup, once na ma-configure na natin itong buong network natin, so itatry rin natin yung isang situation. For example, nagbakasyon ka at pumunta ka sa ibang bansa. And then gusto mo ma-access yung network mo sa Manila, Cebu, sa Davao. At the same time, gusto mo rin ma-access yung file server and web server. So, paano yung setup dun? So, umpisahan na natin. I-explain ko lang yung topology natin, no? So, meron tayong tatlong routers, yung Manila, Cebu, and Davao. Yung Manila and Davao ay may direct na public IP na nakukuha. So, nagkikita yan sila through its public IP. But again, sa public interface lang sila nakikita. So, yung internal network ng bawat isa ay wala pa silang connection talaga. Sa Cebu, iba yung situation. Dinagdagan natin ng mas complicated na situation. Let's say, hindi available yung public IP setup dito sa Cebu mo. And the only option na provide sa'yo ng yung ISP is through CGNAT or Carrier Grade Network Address Translation. So, paano ka magkakaroon ng access sa Manila at sa Davao kung wala ka namang direct na public IP na naka-assign dito sa port 1 mo or sa WAN interface mo? Explaining also our internal networks, may kanya-kanyang mga internal network yan. Sa Manila, ang network natin ay 10.0.1.0/24 at naka-static lang siya. And then, yung file server natin, yung IP address niya is .100. Similarly, dito sa Davao, ganoon rin yung setup natin. Naka-static siya at ang network or yung internal network address natin is 10.0.3.0/24 at ang web server naman ay .100. Dito naman sa Cebu, nag-setup lang tayo ng DHCP sa internal network at ang network address niya ay 10.0.2.0. And then itong computer na to ay magkakaroon lang siya ng internet connection at ang IP na makukuha niya ay itong network address na to or nasa loob ng network address na yan. So, explain ko na lang rin tong CPE na to, no? So, hindi natin siya gagalawin dahil itong router na to ay CPE ni ISP. So, nagbigay lang siya ngayon ng CGNAT IP sa WAN interface mo sa Cebu. So, hindi natin gagalawin yan at ang gagalawin lang talaga nating routers ay yung Cebu, Manila at Davao. So, umpisahan na natin yung setup natin dito sa Manila router. Siguro umpisahan muna natin dito sa internal network natin. So, again, balikan natin topology, no? I-setup natin tong network natin, internal network na 10.0.1.0/24. So, setup ko lang IP address ng gateway ko. Sa port 2 na lang, ang gagawin ko is .1. 10.0.1.1/24. And then, dun naman sa file server, setup ko lang yung static IP niya. So, show ko muna kung merong natirang IP dito. So, wala. So, setup ko lang IP 10.0.1.100/24 at yung gateway niya na 10.0.1.1. Checking for duplicate address. So, okay na. Iping lang natin yung 10.0.1.1. So, okay na. Pero pagka pining ko yung Google ko, syempre wala pa yan. Google DNS.
Ayan. So, wala pa kasi hindi pa ako naglagay ng network address translation sa internal network. So, lagyan ko muna. Punta ako dito sa firewall, NAT, and lagay lang natin yung lahat na lang ng outgoing interface. At yung action ko is masquerade ka na lang para wala na akong configure. Then, going back to our file server, ping lang natin yung so, okay na. So, pretty straightforward, right? Now, ang next natin gagawin ay yung WireGuard na. So, again, paano mag-setup ng WireGuard interface? Click lang natin to. And then, add. Palitan lang natin yung name. Gawin natin Manila. Press enter. And then, next dito yung peers, no? Pero, as of the moment, wala pa tayong peers. So, ang next natin ay yung IP address. So, lagyan natin ng IP address yung WireGuard interface. That's 172.16.0.1/24. So, okay na tayo sa WireGuard interface natin dito sa Manila router. Ngayon, kailangan na natin i-configure yung router ng Davao. So, nabigyan ka na ng access sa router sa Davao. Ngayon, i-set up mo rin yung WireGuard interface mo. So, click natin to. Oops, nag-close. Ayan, ulit. So, i-click natin tong WireGuard and then mag-add tayo ng interface. Palitan lang natin yung name. Then, after that, again, wala pa tayong configure sa peers. O IP address muna yung unahin natin. So, susundan lang natin yung nasa topology natin na 172.16.0.3/24. Ayan, nabulol pa ako. So, type lang natin 172.16.0.3/24. Tapos, yung interface natin is yung WireGuard. Ayan. So, after nyan, pwede na natin i-configure ngayon yung peers natin. So, unahin natin sa Manila. Dito sa WireGuard, peers. Tapos, ilagay muna natin yung public key nung Davao. Punta tayo sa Davao ulit. Etong Davao, i-maximize lang natin. I-copy natin yung public key. I-paste natin dito. And then, dito, magiging iba na yung ilalagay natin compared dun sa previous setup natin na buong network yung nilagay natin sa allowed address. Considering na marami na tayong si-setup na server, considering na marami na tayong si-setup na tunnel, at the same time, ilalagay rin natin dyan yung allowed address ng mga internal IPs or internal networks ng per branch natin. So, medyo complex siya kung ilalagay mo siya isa-isa. That's why dito, uunahin muna natin yung sa tunneling at magiging very specific rin tayo sa IP address ng peer natin pagdating sa server lang. Pero pagdating naman doon sa peers sa kabilang side, doon sa client, no? So, almost similar lang rin naman. So, unahin muna natin tong dito sa server sa Manila, no? So, 172.16.0.3/32. /32 yung gagamitin natin kung host lang yung ilalagay natin dyan. And then, click lang natin yung OK. Now, going back naman dito sa Davao router, so medyo may iba na rin yung setup natin dito. So, click lang natin tong plus, and then ilagay natin yung public key ng Manila. So, ikakopy lang natin yung public key ng Manila, and i-paste natin dito sa Davao. Yung endpoint, of course, ganun pa rin yung public IP nung server natin na 192.168.230.130. Endpoint port na 132.3.1. Now, the allowed address, yun nga, no, since ang ideal, ang setup natin sa topology ay marami tayong ipapa-access and almost all ng IP address natin sa buong network natin from Manila, Cebu at Mindanao yung ilalagay natin or isasama natin sa access. So, medyo marami yan, no? So, depende sa'yo, pero ang
pinakamadaling way ay lahat na lang ng IP address. Make sure naman natin yung security niyan dahil encrypted naman yung public key dun sa tunneling natin, no? So, ilagay lang natin dyan 0.0.0.0/0. So, ibig sabihin nito, any IP. And then, pwede rin nating lagyan or configure tong persistent keep alive. So, para saan ba ginagamit yung persistent keep alive? So, very useful siya, no? Kapag yung network mo ay naka-under NAT or Network Address Translation. Kasi kapag itong WireGuard peering natin, if wala siyang nade-detect na packets na transmit and receive, so automatically niyang kino-close yung connection. And isa rin sa napapansin ko habang tinetest ko siya, kapag hindi ako gumagamit ng Keep Alive, so medyo matagal siya bago magkaroon ng handshake. So, subukan natin. Ayan. So, ayan, nakikita nyo, no, na hindi nagra-running yung handshake. Ibig sabihin, wala pa na-establish. At the same time, itong TX and RX, no, wala tayong nakikitang bytes dyan. And then, if you're going to try to ping, subukan lang natin, no. Ping natin yung kabilang end, yung 172.16. Ayan na. So, habang ginagawa kayong ping, no, saka siya nagkaroon ng handshake. So, at this point, meron na yan. So, kaya nilalagyan natin yung persistent keep alive. Even, sometimes, under this scenario na directly ka ng may public IP address. So, para lang always refresh siya, no? So, lagyan natin yung 5. Or, depende sa'yo. And then, dito sa server, wala na tayong babaguhin pa dito sa persistent keep alive. And at the same time, kapag gumamit ka na ng WireGuard sa end devices mo, for example, yung laptops or mobile phones, yung app ng WireGuard, no, dapat kasama rin sa configuration mo yung keep alive. Especially kapag gumamit ka ng data. So, from time to time, especially kapag moving ka, ayun, so possible magbago yung IP address mo. So, para kahit nagbabago yung IP address mo, tuloy-tuloy pa rin yung tunneling mo kasi naset mo yung persistent keep alive. So, okay na tayo sa connection ng Manila and Davao and vice versa. Ngayon, subukan naman natin yung setup natin sa Cebu. So, dito sa Cebu, balikan natin yung topology natin. So, mag-setup muna tayo ng local area network at naka-DHCP siya. So, paano yun? So, IP address. Maglagay muna tayo ng IP address. 10.0.2.0.1/24. Yung interface niya yung 2. Ayan. And then, by the way pala, no, if we're going to check the routes, ayan. So, routed na yan. So, kaya may internet na rin tong router na to. So, wala na tayong gagalawin dyan sa routing. Pero kung isi-setup mo siya, gaya ng pag-setup ko dito, so kailangan mong mag-establish ng default route, kagaya ng ginawa ko. Ayan, default route ako papunta dun sa gateway IP na 64.0.1 and then itong network ko ng CGNAT ay tinranslate ko dun sa public IP nung ISP. So, na-setup na natin yung IP address. Ang next ay mag-setup tayo ng DHCP server. Ayan, DHCP server interface, yung 2. Next lang natin, next, and then finally, now i-check natin yung kabilang side, yung computer natin sa Cebu. Show IP natin. Ayan, so wala pa tayo nakukuha. So, request tayo ng DHCP, IP DHCP. Ito pala, sorry. Ayan, so mag-request tayo ng IP. Ayan, DORA. And then, ping natin yung DNS ng Cloudflare.
So, wala pa kasi hindi pa tayo nakapag network address translation. So, punta tayo sa firewall, NAT. Ayan. Yung outgoing interface, inat lang natin, masquerade. And then, punta tayo dito. Ping ulit natin. So, okay na. Now, gusto natin establish ngayon yung WireGuard tunnel sa Cebu. So, mag-setup tayo ulit dito ng WireGuard interface, WireGuard Cebu. Press enter. Ilagay natin yung public key. Anong unahin natin? Unahin muna natin yung sa Manila. Ayan. So, i-copy lang natin to. Paste. Endpoint IP address 192.168.230.130. So, ito yung IP address nung Manila server. Then, yung allowed address, ilahat na natin, no? Any IP. Then, dito na tayo maglagay ng persistent keep alive 5 seconds. Ayan. So, wala pang handshake yan, of course. Lagay na rin natin yung WireGuard IP address, no? WireGuard interface IP address 16.0.2/24. Ayan. So, wala pa yan. Ngayon, punta tayo dun sa Manila. Configure naman natin yung peer, Cebu. So, mas maganda, lagyan mo na ng label or comments, no? Itong peer na to ay going to Davao yan. Then, mag-a-add tayo ng panibago. Lagyan natin yung public key ng Cebu. Ito, yung WireGuard. Ayan. Copy lang natin yung public key. Paste natin dito. Wala tayong gagawin sa endpoint. Basta yung allowed address ko ay 172.16.2/32. And then, click OK. Lagyan lang rin natin ang comment habang wala pa ring peering. Cebu. Ayan. Balikan natin. I-double check natin kung anong problema natin dito. Ayun. Ito yung kulang natin. Yung endpoint port 122.3.1. Huwag nyo kakalimutan yan. Gaya ng pagkalimot ko. Disable lang natin. Tapos enable ulit. Ayan. So, nag-okay na siya. Okay. Try natin i-ping yung .1. Ayan. So, okay na, no? So, ayun, no? Hindi na natin kailangan pa maglagay pa ng connection or peer para sa Davao. Same goes with Davao. Hindi na natin kailangan pang ilagay yung peer for Cebu. Kasi, ang gagawin natin, since centralized server naman or spoke to hub lang naman yung setup natin, so si Manila na yung magko-conduct ng mga routings para magka-connect yung dalawa. So, in that way, hindi na tayo mas lalo pang magkakaroon ng complexity pagdating sa configuration natin sa WireGuard on the branches. Ayan. Ang mahalaga, meron na tayo na-establish dito sa Manila and yung Manila natin ay connected naman dyan yung Cebu at Davao. So, ngayon naman, i-verify na natin yung connection ng Cebu and Davao from our Manila server. Ping lang natin yung 16.0.2. So, okay, walang problema. Ping rin natin yung 3. Walang problema.